Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa lahat mga kapatid ko kay Kristo at sa lahat ng mga nakatune in sa ating gawain. Ako po ang inyong mga kasama ngayong umaga, Sister Elisa Quezon po from Japan, dito sa Tinapay mula sa Langit, ang ating daily devotion ng salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, samahan po ninyo akong manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob nyo sa amin. Dalangin po namin na kami po ay inyong samahan at gabayan sa aming gawain ito. Send your Holy Spirit in our midst and touch every heart who will hear and listen to your word. Bigyan niyo po kami ng karunungan, maunawaan at maintindihan ang inyong salita. Nawa ay maging gabay ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po Panginoon sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Tunay nga po Lord that apart from you, our life is meaningless. Pagpalain niyo po kami ng inyong makapangyarihang salita. This we pray in Jesus' name. Amen. Ang title po ng ating devotion sa araw na ito ay Redemption of Consecration Vow for the Firstborn. Ating pambasahin ang Leviticus 27 verse 26 to 27. Ang panganay na anak ng hayop ay sa Panginoon na, kahit ito'y hindi na maaaring ihandog sa kanya. Ito ay sa Panginoon maging baka man ito o tupa. Pero kung ang hayop ay tinuturing na marumi, iyon ay maaaring tubusin ng may-ari. Babayaran niya ang halaga ng hayop at dadagdagan pa niya ng 20% na halaga nito. Pero kung iyon ay hindi tutubusin ng may-ari, ipagbibili iyon ng pari ayon sa itinakdang halaga. Ayon po sa ating nabasa, hindi po natin maaaring handog sa Panginoon ang sa Panginoon na. Sa Exodus 13, ang mga Israelita ay papaalis na sa Ehipto at ibinibigay ng Diyos kay Moises ang mga tagubilin para sa Paskwa o Passover. At malinaw po na sinabi ng Diyos na ang lahat ng panganay ay sa Panginoon. Dahil dito, hindi sila maaaring gamitin bilang isang panata ng pag-aalay. Kanya na sila sa simula. Sinabi ng Diyos, italaga sa akin ang bawat panganay na lalaki. Ang mga panganay mula sa bawat sinapupunan ng mga Israelita, maging tao at maging alagang hayop. Ito ay akin. Dito, unang ibinigay ng Diyos ang tagubilin sa mga Israelita. Sa parehong kabanatang ito, muli itong sinabi ng Diyos at nagbigay ang layunin at paglilinaw at ito ay mababasa natin sa Exodus 13 verse 2. Kapag ikaw ay dinala ng Panginoon sa lupain ng Kanineo, gaya ng kanyang pangako sa iyo at sa iyong mga ninuno, ihahandog mo sa Panginoon ang bawat panganay na lalaki. Lahat ng panganay na hayop na pag-aari mo ng mga lalaki ay magiging sa Panginoon. Dapat mong tubusin ang bawat panganay na asno sa isang kawan, ngunit kung hindi mo ito tutubusin, baliin ang lieg nito. Gayunpaman, dapat mong tubusin ang bawat panganay sa iyong mga anak na lalaki. In the future, when your son asks you, what does this mean? Sabihin mong sa pamamagitan ng lakas ng kamay ng Panginoon, inilabas niya tayo sa Ehipto mula sa matigas na ulo ng Parao. Pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Ehipsyo at ang mga hayop nito. Kaya't inihahain sa Panginoon ang lahat ng panganay sa sinapupunan. But I, God, redeem all the firstborn. At ito po na may matatagpuan natin sa verse 13 to 16 ng Exodus. God often gave the Israelites traditions to remember Him. Dahil sinaktan ng Diyos ang bawat panganay na lalaki ng mga Ehipsyo at tinubos niya ang panganay na lalaki ng bawat Israelita. Tinatag niya ang tagubiling ito for the Israelites to remember God's power in rescuing them in Egypt. Para po sa atin ngayon, tinapos ng ating Panginoong Hesukristo ang pag-aalay ng dugo nang ginawa niya ang pinakahuling sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. In Hebrews 9 verse 25 to 26 says, "And He did not enter heaven to offer Himself again and again, like the high priest here on earth, who entered the most holy place year after year with the blood of the animal. If that had been necessary, Christ would have had died again and again, ever since the world began. But now, once and for all time, He has appeared at the end of the age to remove sin by His own death and sacrifice." Tinubos ng ating Diyos ang bawat isa sa atin kay Jesus at hindi na natin kinakailangan pang mag-alay ng sakripisyo para tayo ay matubos o sa pagtubos sa mga panganay na lalaki. Purihin ang Diyos sa kanyang biyaya kay Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Dear God, thank you for dying on the cross for me. Salamat na
inyo inyong bugtong na anak na sa Hesus Kristo upang kami po ay tubusin sa tiyak na kamatayan dahil sa kasalanan. At salamat Lord sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. I pray Lord na ang kalooban mo lamang po ang maganap sa aming buhay. Ingatan mo po ang aming puso na maging tapat at dalisay. Kami po ay sa inyo at walang anuman o sino man ang makapaghihiwalay sa amin sa inyong pag-ibig. Tulungan niyo po kaming lumakad sa inyong presensya at mahalin ka ng buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan. At mahalin din ang aming kapwa tulad ng pagmamahal mo sa amin. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ng salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay sa kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya nyo din pong i-share ang video na ito upang maging pagpapala sa iba. God bless everyone!